Akala ng karamihan, ang GCash ay pang-send, pang-receive ng pera at pangbayad lang ng bills. Pero alam mo bang may 10 ways para kumita o mapalago ang pera mo sa GCash? Isa-isahin natin mula sa pinakamadaling gawin at low financial risk hanggang sa high risk pero may potential na mataas na returns. Itong una, G-Jobs. Kung naghahanap ka ng full-time job, part-time job o even internship, isa sa mga hindi napapansin na feature ng GCash ay ito. Makikita mo to sa Enjoy section or dito sa Earn Money. Pagpasok mo dito, makikita mo ang mga job openings mula sa iba't ibang industries tulad ng BPO, sales, accounting, manufacturing, education at marami pang iba. Sa bandang baba, meron ding featured organizations tulad ng Baliwag, DMCI, and others. Pero ito pang mas malupit. May 3 ways para kumita dito. Una, mula sa referral. Once nakapasok yung refer mong kakilala, pwede kang mag-earn ng referral bonus. Gaya dito na 500 pesos, 100 pesos, and so on. Pangalawa, salary. Siyempre, pag ikaw mismo nag-apply at nakapasok ka, kikita ka through salary. At pangatlo, bonus. So base dito sa screenshot, makikita mo na may mga jobs na pwede kang mag-earn ng bonus once na ma-hired ka nila. Now, going back sa Earn Money section, meron din dito mga featured jobs and job openings. Merong TESDA, civil service, tapos sa ibaba, meron ding iba pang job openings. Example na lang sa TESDA, makikita mo rin yung position, salary range, and qualification. Tapos, pwede ka rin mag-apply dyan. Number 2, quick rewards. Kung may free time ka at gusto mong kumita ng extra money, pwede mo itong subukan. Makikita rin ito sa Earn Money section ng GCash. Dito, pwede kang kumita sa pamamagitan ng pagsagot ng surveys at pag-complete ng iba't ibang task sa pamamagitan ng Hustle PH. Tulad dito, makikita mo na pwede ka mag-earn ng 10 pesos once you complete this survey. At yung iba naman, pwede ka mag-earn ng tokens na pwede rin i-convert into cash depende sa available offer. Ngayon, huwag kang mag-expect na kikita ka rito na parang full-time job. Pero, pwede na ring extra money, pang-kape, pang-load, or pandagdag ipon. Although, possible na madagdagan pang earnings mo rito kung consistent kang mag-complete ng available tasks at if maipon yung earnings mo dito over time. Number 3, gigs. Kung may skills ka sa pagsusulat, pag-edit, graphic design, o iba pang online services, pwede mong gamitin ang GCash para makatanggap ng bayad mula sa mga clients. Sa panahon ngayon, may mga tawang kumikita ng sideline income gamit lang ang cellphone, laptop at internet. Kaya kung familiar ka sa Fiverr, para siyang ganun. Pero ang kapartner ng GCash dito ay si Rocket.ph. Under ito ng Earn Money section. Pero as of this recording, mukhang temporarily unavailable o down itong feature. Pero posible naman na available na ulit ito pag napanood mo ang ating video or maybe sa future. Kaya pwede mo ring i-check ito sa iyong GCash app later. Now, kung gusto mo na yung pera mo mismo ang kumikita para sa'yo kahit wala kang masyadong ginagawa. Number 4, GSave. Ito ang isa sa pinakamadaling paraan para mapalago ang pera mo. Imbis na nakatambak lang ang pera sa e-wallet mo, pwede na itong kumita ng interest sa GSave habang nakatenga lang ang pera mo. As of this recording ay merong 2.6% annual interest via CIMB. Mas mataas ito kumpara sa traditional savings account. Pwede mo ring i-connect ang GCash mo sa iba pang banks like BPI, Uno Bank at Maybank. At ito pa ang hindi alam ng karamihan. Kung gusto mong maging consistent sa pag-iipon, pwede mong gamitin yung auto deposit na feature. Example, 1,000 pesos weekly para may automatic savings ka dito. Kaya hindi mo na kailangang isipin buwan-buwan at i-manual ang itatabi mong pera. At may napansin din akong bagong option dito tulad ng Easy Savings ng Cebuana na around 3% annual interest. Pero baka mas bagay ito sa mga tao na accessible at gumagamit lagi ng Cebuana. So far, napag-usapan natin yung mga paraan para kumita at magpalago ng pera gamit ang GCash. Pero, paano kung gusto mong gamitin mismo ang GCash para magkaroon ng negosyo at kumita mula dito? Ito ang feature na hindi alam ng karamihan. Number 5. GCash Pera Outlet. Kung ikaw ay may negosyo na may physical na tindahan o sari-sari store, pwede ka rin mag-apply as a GCash Pera Outlet. Kapag na-approve ka dito, pwede ka mag-facilitate ng iba't ibang transactions
tulad ng cash in, cash out, send load, pay bills, claim padala, at iba pang GCash services. Makikita mo rin sa app kung paano mag-apply at kung ano ang mga requirements nito. Maka-earn ka rin ng commissions sa bawat transaction. Base sa current GCash pera outlet rates, around 1% para sa cash in at 2% naman para sa cash out. Bukod pa rito, pwede ka rin mag-add ng small service fee like 5 pesos or depende sa markup strategy mo. Magkakaroon ka rin ng higher wallet limits, free store merchandising like posters at tarpaulin, at may dedicated platform or app ka para mas madaling magnegosyo ng ganito. Now, dumako naman tayo sa tutulong para bumuo ng wealth mo over time. Pero importante rin na malaman mo muna ito. Number 6, learning hub and enrich yourself. Bago ka mag-invest sa iba't ibang financial products, magandang mag-invest ka muna sa sarili mo. Under ng Grow section, makikita mo ang learning hub. Dito, marami ka matututunan tungkol sa personal finance, pag-iipon, investing, stock market, crypto, at iba pang financial topics. At ito pa, yung underrated na hindi mo alam sa GCash. Enrich yourself. Isa itong collection ng iba't ibang learning modules na pwede mong aralin sa iyong free time. May mga topics tungkol sa entrepreneurship, agriculture, food, at iba pang practical skills. Example dito sa agriculture, may topics about aquaponics na nauuso ngayon. Ito pa interesting. Since madalas ang brownout under construction category, makikita mo yung mga modules about solar installation. Kaya kahit hindi ka direktang kumikita dito sa ngayon, posible naman na yung matutunan mo rito ang makatulong sa'yo para kumita, mag-invest at mapalago ang income mo sa future. At speaking of investing, alam mo bang pwede ka rin mag-invest sa gold gamit ang GCash? Tatalakayin natin yan mamaya sa bandang dulo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Nga pala, lahat na ng babanggitin natin mula dito ay part ng Grow section. Yan, number 7, G-Bonds. Isa sa low risk na investment na available sa GCash ay ang bonds. Ito yung para kang nagpapairam ng pera sa gobyerno o institutions kapalit ng kita o fixed interest over a certain period of time. Tulad nitong nasa screenshot. Makikita mo dito yung RTB30 na merong 6.25% interest habang yung RTB31 naman ay 6%. Makikita mo rin na iba-iba yung maturity dates nila. Yung isa ay 2029 at yung isa naman ay 2030. Pero meron din mag-start pa lang, naka-pre-sale pa siya. Itong nasa ibaba. June 10 ang issue date nito as of this recording at ang maturity date naman is 90 days lang. Now, bagay itong bond sa mga gustong magkaroon ng mas predictable ang potential returns habang mas mababa ang risk kumpara sa ibang investments. Number 8, G-Funds. Kung gusto mo magsimulang mag-invest pero wala ka pang malaking kapital, pwede mong subukan ang G-Funds. Meron kasi ditong as low as 50 pesos. Meron ding 1,000 pesos and so on. Magandang stepping stone din ito para sa mga gustong matuto sa mundo ng investing at ma-expose din sa iba't ibang markets. Halimbawa, itong Atram Global Technology Feeder Fund na yung fund na ito naka-invest sa Microsoft, Apple, Google, Samsung at iba pa. Makikita mo rin dito na as of this recording, if nag-invest ka 1 year ago, yung returns mo dito is 51.98%. Pero gaya na makikita mo dun sa graph, meron ding pagbaba at meron ding pagtaas. So kung chinek natin ito weeks or months ago, mas lower yan sa 51% na return. Kaya tandaan, may pagkakataong malaki ang pagtaas, pero meron ding pagkakataong bumaba ang value ng investment mo dito. Katulad nitong sa Philippine Equity Smart Index Fund. Kaya if may investment ka dito, down ka na ng 6.44% in the past 1 year. Kaya importante na maintindihan mo muna kung gaano kalaki ang risk na kaya mong tanggapin bago ka mag-invest. May mga low risk, moderate risk at aggressive funds na available dito. Depende yan sa goals mo bilang investor. Kaya make sure to invest money
na you're willing to lose. Number 9, G-Stocks PH. Isa sa mga features na hindi alam ng marami ay pwede ka nang bumili ng Philippine stocks gamit ang GCash. Ibig sabihin, pwede ka magkaroon ng maliit na ownership sa mga kumpanyang listed sa stock market tulad ng Jollibee, Meralco, BDO at iba pa. Ang kagandahan pa dito, beginner-friendly yung user interface. Halimbawa, nakalagay dito yung mga stocks na under 1,000 pesos. Meron ding top 30 brands at meron ding section about stocks na may dividends. Kaya base dito, meron ding REITs na maaaring magbigay ng regular dividends like MREIT. Pero gaya din ng funds kanina sa number 8, pwedeng tumaas at pwede ring bumaba ang value ng investments mo dito. Kaya importante pa rin na mag-research tungkol sa kumpanyang paglalagyan mo ng pera dahil risky din ito. At speaking of risk, meron pang isang option na posibleng magbigay ng pinakamalaking gains pero ito rin yung may pinakamalaking risk. Number 10. G-Crypto. Ito na yung pinaka-high risk na investment sa listahan natin. Sa G-Crypto, pwede kang bumili at magbenta ng iba't ibang cryptocurrencies gaya ng Bitcoin, Ethereum at iba pa. Pero sa totoo lang, hindi ko ito may re-recommend sa mga beginners lalo na kung dito ka palang magsisimula sa investing at wala ka pang sapat na research. Sobrang volatile kasi ng crypto. Ito yung investment na dapat super low portion lang ng portfolio mo. At ito pa, ang hindi alam ng karamihan. Pwede ka na rin bumili at magbenta ng gold sa GCash. Pero paalala ko lang guys, hindi ito physical gold bars. Ito ay tokenized gold. As per GCash, Tether Gold ito kung saan bawat token ay backed by physical gold na nakaimbak sa secure vaults. Ang pros nito, mas madaling bumili at magbenta kumpara sa physical gold. Hindi mo rin kailangan mag-isip kung saan ito itatago o paano ito isi-secure. Ang cons naman, wala kang personal na hawak na ginto. May platform risk pa rin at may mga fees o spread na kasama kapag bumili at nagbenta ka. For me, hindi ito ang investment kung gusto mong lumago ang pera mo. This is more of a hedge against inflation or wealth preservation. Now, bago ka pumasok sa anumang investment, siguraduhin mo munang may emergency fund ka at wala kang problemadong utang. Maraming tao ang gusto mag-invest agad pero nakakalimutang ayusin muna ang kanilang financial foundation. Mahirap mag-invest kung mas malaki pa ang binabayaran mong interest sa utang kaysa sa posibleng kitain ng investments mo. Isa pa, huwag mong isipin na dahil nag-invest ka ngayon, milyonaryo ka na agad next month o next year. Ang investment ay hindi magic. Hindi rin dahil naglagay ka ng 50 pesos ay magiging 10,000 pesos agad ito sa loob lang ng ilang linggo. Kailangan nito ng panahon, consistency at tamang expectations. At tandaan, normal lang na may pagtaas at pagbaba ng value ng investments. Hindi ibig sabihin na scam agad kapag bumaba ang market. Kaya piliin mo lang kung alin ang bagay sa goals mo, risk tolerance, at kasalukuyang sitwasyon. At higit sa lahat, magsimula ka. Dahil mas magandang magsimula ng maliit ngayon kaysa puro plano ka lang na hindi mo naman ginagawa. At kung gusto mong malaman kung anong rental business ang pwede mong simulan kahit sa maliit na puhunan, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.